Isang 5 taong gulang na batang babae ang tumangging umupo sa paaralan. Itinaas ng guro ang kanyang palda, lumuhod habang umiiyak, at tumawag sa siyam na isa-isa. Pero bago tayo dumiretso sa nakakamanghang kwento ng pag-asa at tapang, mag-iwan muna kayo ng komento kung saan kayo nanonood ngayon. Gusto naming marinig mula sa mga kahanga-hangang manonood natin mula sa iba't ibang panag ng mundo. Sige, simulan na natin ang hindi malilimutang paglalakbay na ito. Sumisilip ang umagang araw sa malalaking bintana ng Oakwood Elementary School habang umaalingaw-ngaw sa hallway ang tawanan ng mga bata. Dapat ay isa lang itong pangkaraniwang Martes sa maliit na bayan sa Amerika. Pero minsan, ang pinaka-di inaasahang kwento ay nagsisimula sa pinakapayak na araw. Si Mrs. Margaret Coggins, isang veteranong guro na may pilak na buhok at mababait na mata, ay nag-aayos ng makukulay na libro sa silid-aralan nang may marinig siya. Mahinang iyak mula sa isang sulok ng kwarto. Paglingon niya, nakita niya ang 5 taong gulang na si Lily Rosewood, nakayuko at nakasilong sa ilalim ng kanyang maliit na mesa at mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. "Lily, sweetheart, ano yung nangyayari?" Malumanay na tanong ni Mrs. Coggins habang lumuhod sa harap ng bata. Magulo ang kulot na buhok ni Lily at halatang ilang araw nang hindi napapalitan ang suot niyang damit. "Masakit!" Mahinang bulong ni Lily. Puno ng luha ang mga bughaw niyang mata. "Ang sakit-sakit, Mrs. Coggins." Hindi iyon ang unang beses. Sa loob ng 3 linggo, tumatanggi si Lily na umupo sa kanyang upuan, sinasabing may kung anong sumasakit. Akala ng ibang guro, simpleng separation anxiety lang. Karaniwan iyon sa mga kindergarteners. Pero si Mrs. Coggins, matapos ang 35 taong karanasan sa pagtuturo, ramdam na may mas malalim na dahilan ang pag-aalalang bumabalot sa batang ito. "Pwede mo bang sabihin kung saan masakit, honey?" Dahan-dahan niyang tanong. Umiling ng mabilis si Lily. "Hindi ko pwedeng sabihin. Sekreto. Sabi ni Grandma, may mga secret na dapat manatiling secret." Isang malamig na kilabot ang dumaan sa likod ni Mrs. Coggins. Anong klase ng sikreto ang dapat itago ng isang 5 taong gulang? At bakit sasabihin iyon ng kanyang lola? Habang pumapasok na ang mga kaklase ni Lily, masaya pang nagkukwentuhan tungkol sa umaga nila. Nanatili siyang nakatago sa ilalim ng mesa. Napansin ni Mrs. Coggins kung paano napapaalpas si Lily tuwing may lalapit sa kaniya. Paano niya niyayakap ang sarili na parang pinoprotektahan ng katawan niya. "Lily, punta tayo sa nurse." Mahina ngunit matatag na sabi ni Mrs. Coggins habang iniaabot ang kamay. Pero pagbangon ni Lily, may nangyaring nagbago sa lahat. Nanghina ang maliliit niyang paa at bumagsak siya sa sahig. Nawalan ng malay. Natahimik ang buong silid. Dali-daling lumapit si Mrs. Coggins, kumakabog ang dibdib. Habang inaangat niya ang ulo ni Lily, napansin niya ang isang bagay na nagpawala ng dugo sa kanyang mukha. Maputlang maputla ang bata at may kakaibang amoy na hindi niya maipaliwanag. "Emma, dali! Tawagin mo ang nurse!" Sigaw niya, nanginginig ang boses. Habang naghihintay ng tulong, hinawakan niya ang maliit na kamay ni Lily at bumulong. "Anumang pinapasan mong sikreto, sweetheart, hindi mo na kailangan pasanin mag-isa." Hindi niya alam, ang sikreto ni Lily ay magbubunyag ng katotohanang sobrang masakit, ngunit puno rin ng pag-asa, na magpapabago hindi lang sa buhay ng batang iyon, kundi pati sa buong komunidad at sa tunay na kahulugan ng pag-aalaga sa isa't isa. Ano na nga ba ang itinatago ni Lily? At bakit sinasabihan ng lola ang 5 taong gulang na bata na itago ang mapanganib na sekreto? Malapit nang mabunyag ang lahat at yayanigin nito ang lahat. Nang lumayong papalayo ang tunog ng ambulansya,
Nakatayo si Mrs. Coggins sa tahimik na silid-aralan, litong-lito at puno ng tanong tungkol kay Lily. Lumapit siya sa mesa at kinuha ang enrollment file ng pamilya Rosewood. Isang folder na halos hindi niya nagagamit. 3 buwan pa lang ang nakakalipas. Ibang-iba ang lahat. Naalala niyang malinaw ang unang araw. Isang payat at matandang babae na may mahinahong mata ang pumasok. Hawak ang kamay ng isang mahiyain pero nakangiting bata. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Martha Rosewood, ang lola ni Lily. "I'm sorry, medyo late kami," hingal na sabi ni Martha. 2 bus ang sinakyan namin papunta dito. Naalala ni Mrs. Coggins kung paano nakasuot ng magandang dilaw na bestida si Lily noon. Maayos ang mga tirintas at may tugmang ribbon pa. Yakap-yakap niya ang lumang stuffed rabbit at sumisilip mula sa likod ng palda ng kanyang lola. "Nakatira na siya sa akin ngayon," mahinang paliwanag ni Martha habang nanginginig ang kamay sa pagsusulat ng papeles. Ang daddy niya, si Jackson, nagkamali at kailangan munang lumayo. At ang mama niya, si Sarah, siya. Hindi na itinuloy ni Martha at isinulat na lang ang salitang unknown sa parte para sa mother's contact. Na-touch noon si Mrs. Coggins sa sobrang pagka-protective ng lola. Lumuhod si Martha, inayos ang buhok ni Lily at bumulong, "Naalala mo yung usapan natin, Sweet Pea? May mga bagay sa pamilya na private, okay? Tayo-tayo lang." Noong una, parang normal lang iyon. Natural na privacy. Lahat ng pamilya may pinagdadaanan. Pero ngayon, ibang-iba ang dating noon sa isip ni Mrs. Coggins. Habang lumipas ang mga linggo, nakita niyang unti-unting nagbago si Lily. Ang dating maayos na tirintas, naging gusot. Ang magagandang bestida, napalitan ng parehong damit na suot halos araw-araw. Ang mahiyain pero masayahing ngiti, napalitan ng balisang tingin at madalas na pagtatago sa ilalim ng mesa. Tinawagan ni Mrs. Coggins ang bahay ng ilang beses, pero madalas busy o walang sumasagot. Kapag sinusundo naman ni Martha si Lily, halatang pabago-bago na rin siya. Nalilito kung anong classroom pupuntahan o paulit-ulit nagtatanong ng parehong bagay. Tumunog ang telepono, pinutol ang pag-iisip niya. Si Nurse Peterson iyon, tumatawag mula sa Mercy General Hospital. "Mrs. Coggins, stable na po si Lily ngayon. Mukhang dehydration at low blood sugar ang dahilan." Pero huminto sandali ang nurse. May ilang nakakabahalang palatandaan. Ang bata ay sobrang kinakabahan kahit sa simpleng medical care at nandito ang lola niya, pero tila sobrang litong-lito. "Litong-lito? Paano?" Tanong ni Mrs. Coggins, mahigpit na hawak ang telepono. Paulit-ulit niyang tinatanong kung anong taon na ngayon at parang hindi niya maintindihan kung bakit nasa ospital si Lily. May nabanggit siya tungkol sa ilang araw na nakalilimutang magbaon ng pagkain si Lily. Pero hindi rin niya maalala kung nag-almusal ba ang bata ngayong umaga. Parang lumubog ang puso ni Mrs. Coggins. May hinahanap ba si Lily? May sinasabi ba siya? "Iyan ang pinakakakaiba," mahinang sagot ni Nurse Peterson. Sabi niya, ayaw pa niyang umuwi kasi masakit pa raw ang tiyan niya. Pero ayaw niyang magpa-examine ng maayos. Sabi niya, bawal daw ipakita sa matatanda ang tiyan niya. Rule daw yon. Rules? Anong klase ng rules ang pipigil sa isang bata para makakuha ng medical care? "Mrs. Coggins," nagpatuloy ang nurse sa mababang tinig. "Mukhang mas malalim pa ang sitwasyon kaysa noong una naming inisip. Mahal naman siya ng lola, pero halatang hirap ng alagaan ng isang 5 taong gulang. At si Lily, parang matagal na niyang inaalagaan ang sarili niya mag-isa." Pagkababa ng telepono, napatingin si Mrs. Coggins sa bintana, sa playground kung saan dapat ay naglalaro si Lily kasama ang ibang bata. Pero sa halip, naroon ang batang ito sa ospital, may dalang mga sikreto na hindi dapat pinapasan ng kahit sinong kindergartner. Ano nga ba ang nangyayari sa bahay ng Rosewood? At bakit parang takot na takot si Lily na hayaan ng sino man na tulungan siya?
Unti-unting nare-realize ni Mrs. Coggins na maaaring mas masakit pa ang katotohanan kaysa sa inakala niya. Hindi makapag-focus si Mrs. Coggins sa afternoon lessons niya. Paulit-ulit pumapasok sa isip niya ang larawan ni Lily, nag-iisa sa ospital. Pagdating ng final bell, mabilis niyang kinuha ang kanyang bag at dumiretso sa Mercy General. Tahimik ang pediatric ward habang naglalakad siya sa makintab na hallway. Sa bintana ng room 204, nakita niya si Lily nakaupo sa gilid ng hospital bed. Suot pa rin ang gusot na school clothes, nakayuko at nakatitig sa maliliit niyang kamay. "Hi there, sweetheart!" Mahina at malumanay na sabi ni Mrs. Coggins pagpasok niya sa kwarto. Nagliwanag ang mukha ni Lily. Unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. "Mrs. Coggins, pumunta ka talaga!" "Syempre naman. Kumusta pakiramdam mo, honey?" "Medyo mas okay na po." Tumingala si Lily. "Binigyan ako ng mabait na nurse lady ng crackers at juice." Sandali siyang tumahimik, tapos bumulong. "Pero natatakot ako. Baka malaman nila yung special secret ko." Maingat na umupo si Mrs. Coggins sa upuang katabi ng kama. "Lily, anong klaseng special secret?" Nilingon-lingon muna ng bata ang paligid. Saka siya yumuko palapit. "Promise, hindi mo sabihin. Sabi ni Grandma, kapag may nakalamang ibang tao sa secret ko, baka kunin nila ako. Tulad ng pagkuha nila kay Mama." Parang may tumusok sa gulugod ni Mrs. Coggins. "Sweetie, hindi kinuha ang mama mo. Minsan, kailangan lang umalis ng mga adults dahil sa iba't ibang dahilan." "Hindi." Mabilis na putol ni Lily. Umiling siya ng mariin. "Sabi ni Grandma. Sabi niya hindi daw kaya ni Mama yung mga special problems niya, kaya pinagawa siyang umalis ng mga grown-ups. At kapag hindi ko rin kayang ayusin yung akin..." Halos hindi na marinig ang tinig niya. "Papaalisin nila ako too." Bago pa man makasagot si Mrs. Coggins, bumukas ang pinto at pumasok si Martha. Mukha siyang litong-lito at gusot ang hitsura, nakalugay ang kulay abong buhok, at nakasuot pa rin ng house slippers sa ilalim ng coat niya. "Lily, bakit ka nandito sa kakaibang lugar na to?" Tanong ni Martha, halatang naguguluhan. "Grandma, di ba naalala mo? Nagkasakit ako sa school." Malumanay na sagot ni Lily, parang bata na nagpapaliwanag sa kapwa bata. Kumurap si Martha ng paulit-ulit. "School? Anong araw na ba ngayon?" Napatingin si Mrs. Coggins, nanlalamig ang kamay. Bumaba si Lily mula sa kama at hinawakan ang kamay ng lola. "Tuesday, Grandma. Pinag-usapan na natin to, di ba? Minsan napapagod ang brain mo kaya nakakalimot." Oo nga," sabi ni Martha, pero halatang lutang pa rin. "Pumunta ako rito para... Bakit nga ba ako pumunta rito?" "Para makita ako, Grandma. Kasi nagkasakit ako." Sumilip si Nurse Peterson sa pinto at tinawag si Mrs. Coggins sa hallway. "I'm worried," mahinang sabi ng nurse. 5 beses nang naitanong ng lola ang parehong tanong ngayong oras lang. Napakagat sa labi si Mrs. Coggins. "May iba pa ba?" "Oo." Huminga ng malalim ang nurse. Kanina, paulit-ulit na nagtatanong si Lily kung pwede ba siyang maglinis ng sarili bago umuwi. Nang inalok ko siyang tulungan siya maghugas ng mukha at kamay, sobrang nagalit siya. Sabi niya, siya lang daw ang dapat gumawa nun. Rule daw. Anong 5 taong gulang ang may rules tungkol sa basic hygiene? Bulong ni Mrs. Coggins. Sumilip siya sa loob ng kwarto. Nandoon si Lily, mahinahong nagpapaliwanag kay Martha kung sino ang mga doktor at bakit sila naroon. Mas lalong sumakit ang dibdib ni Mrs. Coggins. Isang napakabata pang bata, umaako ng responsibilidad na hindi dapat kanya. Meron pa, tuloy ni Nurse Peterson. Ang damit niya, may kakaibang amoy. At nang iminungkahi kong isuot na lang niya ang malinis na hospital clothes, nagpanik siya. Sabi niya, hindi raw siya pwedeng magpalit kasi makikita daw ng mga tao ang mistakes niya. Mistakes? Tanong ni Mrs. Coggins. Hindi niya ipinaliwanag, sagot ng nurse. Pero Mrs. Coggins,
Sandaling huminto ang boses niya. 15 taon na akong pediatric nurse. May mali dito. May daladalang problema ang batang ito na sobrang bigat para sa edad niya. Nadinig nila mula sa loob ang mahinang boses ni Lily. Don't worry, Grandma. Ako na bahala sa lahat pag-uwi natin. Ako naman lagi ang gumagawa. Napatakip ng kamay si Mrs. Coggins sa bibig. Anong klaseng lahat ang inaalala ni Lily? At ano ang ibig niyang sabihin sa kanyang mistakes? Isa lang ang malinaw. Hindi ito basta shy kindergartner na may separation anxiety. Si Lily Rosewood ay isang batang nilulunod ng mga sekreto na masyadong mabigat para sa kanyang maliliit na balikat. Pero ano nga ba talaga ang mga iyon? At gaano nakatagal niya itong pinapasan mag-isa? Kinabukasan, hindi pa rin mapawi ni Mrs. Coggins ang pag-aalala niya kay Lily. Na-discharge nga si Lily kagabi. Pero may kutob ang guro na hindi pa tapos ang lahat. Sa lunch break niya, nagpasya siya. Magbabago nito ang lahat. Dumaan siya sa paikot-ikot na kalsada, papunta sa outskirts ng Oakwood hanggang mahanap niya ang address sa file ni Lily. Isang maliit na bahay na minsang kulay puti. Pero ngayon ay kupas at may mga natutuklap na pintura. Ang bakuran ay sobrang ligaw na at hindi na nabibigyang pansin. Nakalaylay ang mailbox, puno ng hindi nabubuksang sulat. Kumatok ng marahan si Mrs. Coggins. Ilang minuto ang lumipas bago bumukas ang pinto. Sumilip si Martha, suot pa rin ang parehong damit mula kahapon at halatang nagulat. Oh, hello there! Do I know you? Tanong ni Martha, kumikislap ang mga mata sa kalituhan. Ako po si Mrs. Coggins, guro ni Lily. Gusto ko lang siyang kamustahin pagkatapos ng nangyari kahapon. Lily, is she? Oo, ang apo ko. Martha looked around helplessly. She's somewhere. Tuloy po. Pagpasok ni Mrs. Coggins sa bahay, agad niyang nalamang malayo ito sa inaasahan niyang maayos na tahanan. Nagkalat ang mga dyaryo, basang-basa ng dumi ang mga pinggan sa lababo, at may kakaibang amoy na hindi niya matukoy. Ngunit ang pinakanakakabahala ay ang katahimikan. Nasaan si Lily? Tanong ni Mrs. Coggins ng marahan. She's taking care of things. She's such a good helper, sagot ni Martha habang mabigat na umupo sa lumang sofa. Minsan kasi nakakalimutan ko kung ano ang dapat gawin, pero siya, naaalala niya. Lagi niyang naaalala. Mula sa likod ng bahay, may narinig silang maliit na boses. Grandma, is someone here? Lumabas si Lily sa pintuan, suot pa rin ang parehong damit mula noong 2 araw na siyang pumapasok sa paaralan. Gusgusin ang buhok niya at may hawak siyang roll ng paper towels at tila mga lumang basahan. Mrs. Coggins! Kumislap ang mukha ni Lily pero agad ding napalitan ng kaba. Hindi po ba kayo nandito para kunin ako? Mabait po ako, promise. Inaayos ko lahat ng mga mistakes ko. What mistakes, sweetheart? Tanong ni Mrs. Coggins. Lumuhod upang pantay sila ng tingin. Napatingin si Lily kay Martha na nakatitig sa bintana, tila tuluyang nawala sa sariling mundo. Bumulong ang bata. Minsan po kasi, nagkakagulo ako, and Grandma forgets to help me clean them. Pero natuto na ako. Ako na po ang naglilinis. See? Itinaas niya ang mga basahang hawak na parang tropeyo. Parang nadurog ang puso ni Mrs. Coggins. Lily, anong klaseng gulo yon? I can't tell you that. It's my special secret, remember? Sabi ni Grandma, kapag sinabi ko, malalaman nilang hindi ako good girl. At kukunin nila ako, gaya ng ginawa nila kay Mama. Biglang lumiwanag si Martha na parang biglang nagising. Oh, Lily takes such good care of things. She's so much better at remembering than I am. Minsan nakakalimutan ko kung anong araw na, or kung pinakain ko na siya o naputol ang salita niya. Wait, who are you again? She's my teacher, Grandma. Si Mrs. Coggins po from school. Mahinahong sagot ni Lily habang hinahaplos ang kamay ng kaniyang lola na parang siya ang may mas malaking pangunawa. School?
Do you go to school? Tanong ni Martha. Mukhang tunay na nagtataka. Nanlumo si Mrs. Coggins habang pinapanood itong 5 taong gulang na bata na ipinaliliwanag sa sariling lola ang pinaka-basic na bagay, na pumapasok siya sa paaralan at hindi dapat mag-alala si Grandma dahil si Lily na ang bahala sa lahat. I always take care of everything, ulit ni Lily. Nakatingin kay Mrs. Coggins gamit ang mga matang parang mas matanda pa kaysa sa tunay niyang edad. Grandma taught me how to be independent. Right, Grandma? Tumango si Martha, parang wala sa sarili. Yes, independent. That's important because sometimes I can't remember how to help. Habang papalabas na si Mrs. Coggins, biglang hinawakan ni Lily ng mahigpit ang kaniyang kamay. You won't tell anyone about Grandma's forgetting, right? And you won't tell about my cleaning up secrets? I promise po, I'm getting better at taking care of both of us. Nanikip ang lalamunan ng guro. Napakasakit ng katotohanang napansin niya. Ang batang 5 taong gulang na ito ay hindi lang basta nakatira sa kaniyang lola. Siya ang nag-aalaga sa lola niya. At kung anuman ang misteryosong messes at secrets na yon, si Lily lang ang humahawak, mag-isa. Pero ano nga ba ang nililinis nitong bata araw-araw? At gaano na niya katagal itong pinapasan ng mag-isa? Kinabukasan sa paaralan, hindi pa rin mapakali si Mrs. Coggins sa mga nasaksihan niya sa bahay ng mga Rosewood. Tahimik niyang minamasdan si Lily pagpasok. Suot pa rin ng parehong gusgusing damit. Ika-4 na araw na. Good morning, Lily. Malumanay niyang bati. How are you feeling today, sweetheart? I'm okay, Mrs. Coggins. Sagot ni Lily, pero maputla ang muka at hindi mapakali. Halos hindi mapirmi. Habang tumatagal ang umaga, may napansin si Mrs. Coggins na lalo niyang ikinabahala. Oras na para sa bathroom break, pero nanatiling nakaupo si Lily. Lily, don't you need to use the restroom? Tanong niya, halos paanas. Umiling si Lily ng mabilis. No thank you, I'm fine. 1 oras ang lumipas. 2. Sa tanghalian, muli niya itong inalok na magbanyo. I don't need to go, giit ni Lily, pero halatang halata na ang pagdiin niya ng mga kamay sa tiyan, bahagyang umuuga sa kaniyang upuan. Pagsapit ng 2:00 ng hapon, labis nang nag-aalala si Mrs. Coggins. 6 na oras nang hindi nagbabanyo si Lily at halatang hirap na hirap. Namumula ang mukha niya, pawis na pawis kahit malamig ang silid, at may maliliit na ungol na pilit niyang pinipigil. Lily, honey, you really should use the restroom, sabi ni Mrs. Coggins habang nakaluhod sa tabi niya. No, biglang tumaas ang boses ni Lily, nagluluha na. I can't, it will make the problem worse. What problem, sweetheart? Nag-ipon si Lily ng lakas, lumingon sa paligid para siguraduhing walang batang makakarinig. If I go to the bathroom here, it will hurt too much, and then I might make a mess, and everyone will see that I'm not a good girl. Parang may malamig na kamay na humawak sa dibdib ni Mrs. Coggins. Lily, anong klaseng mess ang sinasabi mo? The kind that Grandma forgets to help me clean up, bulong ni Lily. Tumutulo ang luha. The kind that makes me different from other kids. The kind that would make everyone not want to be my friend. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, nanginginig na si Lily. Pababa ang paghinga, halos mahulog sa upuan habang mahigpit ang hawak sa gilid nito hanggang namuti ang mga kamao. Lily, you're scaring me. Please let me help you, pakiusap ni Mrs. Coggins. Hindi mo ako matutulungan? Umiiyak na, sabi ni Lily. Nobody can help, sabi ni Grandma. Ganito lang talaga ang ibang tao. At kailangan ko itong i-manage mag-isa kasi hindi niya na maalala kung paano tulungan ako. Hindi na maalala kung paano tulungan ka sa sweetheart? Pero bago pa makasagot si Lily, may nangyaring nakakaawang trahedya. Biglang napakuyom si Lily, napangiwe, at may mahinang iyak na lumabas sa kanya. Umikot ang takot sa mukha nito. Oh no!
Bulong niya, tumingin sa sarili. Oh no, oh no, oh no. I tried so hard to hold it, but it happened anyway. Doon na napansin ni Mrs. Coggins ang amoy, ang parehong amoy sa ospital at sa bahay ni na Lily. At doon niya naintindihan ang lahat. At parang gumuho ang mundo niya. It's okay, sweetheart. Accidents happen to everyone, malumanay niyang sabi. Pero umiiyak si Lily ng walang tunog. Hawak ang gilid ng kaniyang damit. It's not an accident, hikbi ni Lily. Happens all the time, kaya kailangan kong magsuot ng special things sa ilalim ng damit ko. At kaya nakakalimutan ni Grandma na tulungan akong palitan. At kaya kailangan kong maglinis mag-isa. At kaya mabaho ako. At kaya hindi dapat malaman ng kahit sino. Unti-unting nagbuo ang matinding katotohanan sa isip ni Mrs. Coggins. May kondisyon si Lily. Medical. Malubha. Nakapagdudulot ng incontinence. At dahil sa lumalalang demensya ni Martha, si Lily ang nag-aalaga sa sarili niya. Bawat araw, mag-isa. Lily, gaano na katagal itong nangyayari? Tanong ni Mrs. Coggins, halos hindi makalabas ang boses. Forever, bulong ni Lily. Since always. Sabi ni Grandma, espesyal ko raw na challenge to at kailangan kong maging matapang at huwag magsabi kahit kanino kasi hindi nila maiintindihan. Habang marahang inihahatid ni Mrs. Coggins si Lily papunta sa nurse's office, hindi tumigil sa pagtakbo ang isip niya sa mga nakakakilabot na napagtanto. Isang 5 taong gulang na bata ang matagal ng may iniindang kondisyon. Siya mismo ang humahawak dito. Tinatago ito sa lahat at naniniwalang kasalanan niya ang lahat. Pero ano nga ba talaga ang problema ni Lily? At paano ito nakalampas sa mata ng lahat ng ganito katagal? Malapit nang mabuksan ang isang medikal na misteryong matagal nang nasa harapan nila. Maingat na inalalayan ni Mrs. Coggins si Lily papasok sa nurse's office. Halos maramdaman niya ang sakit ng batang hirap na hirap maglakad habang pilit itinatago ang kaniyang pagdurusa. Isang tingin pa lang ni Nurse Peterson sa maputla at tanluha ang mukha ni Lily, agad niyang alam na may seryosong nangyayari. Let's get you cleaned up, sweetheart, malumanay na sabi ni Nurse Peterson. Pero umatras si Lily, halatang nataranta. I have to do it myself, giit niya. Yan ang rule ni Grandma. Sabi niya, big girls take care of their own special problems. Nagkatinginan si Mrs. Coggins at Nurse Peterson, puno ng pag-aalala. Hindi normal para sa kahit sinong 5 taong gulang ang ganitong pag-uugali. Kahit pa may mga accidents. Habang nasa loob si Lily ng banyo, pilit na nililinis ang sarili, tinawagan ni Mrs. Coggins si Martha. Umabot sa 15 rings bago sinagot ang tawag ng isang malabong boses. Hello, who is this? Mrs. Rosewood, ako po si Mrs. Coggins, guro ni Lily. Kailangan ko po kayong makausap tungkol kay Lily. Lily? Oo, ang apo ko. Where is she supposed to be right now? Parang may nabiyak na bahagi sa dibdib ni Mrs. Coggins. Nasa school po siya, Mrs. Rosewood. May mga nararanasan po siyang problema ngayon at kailangan po nating pag-usapan. Difficulties? Biglang nagpanik ang boses ni Martha. Is it about her special problem? Oh no, has someone found out? Sinabi niya sa akin kaya niya raw itong i-handle mag-isa. Mrs. Rosewood, ano pong special problem? Mahabang katahimikan. Pagkatapos ay lumiit ang boses ni Martha, parang naliligaw. I can't remember if I'm supposed to tell or not tell. Minsan kasi sobrang fuzzy ng utak ko. Si Lily ang nagpapaalala sa akin ng dapat kong maalala. Pwede po ba kayong pumunta sa school? Kailangan po nating mag-usap. Isang oras ang lumipas bago dumating si Martha. Mukhang salat sa tulog, gusot ang damit, at ang suot niyang sweater ay nakabaliktad. Ang bag niya ay puno ng kung ano-anong gamit sa bahay, isang kahoy na kutsara, ilang baterya at lumang resibo. Maingat siyang dinala ni Mrs. Coggins sa isang pribadong silid kung saan tahimik na nakaupo si Lily. Suot ang spare clothes mula sa nurse. Grandma, you came! Sabay yakap ni Lily kay Martha.
Pero remember, hindi natin pwedeng pag-usapan yung special situation ko. Family secret natin yon. Tumingin si Martha sa paligid. Parang na ngayon lang niya nakita ang lugar. I'm sorry. Where are we again? We're at my school, Grandma. Si Mrs. Coggins gustong tulungan tayo. Umupo si Mrs. Coggins dahan-dahan. Mrs. Rosewood, nag-aalala po ako kay Lily. Mukhang may medical siyang problema na siya mismo ang humahawak. At mag-isa lang. Pumulupot ang luha sa mga mata ni Martha. Tinatry ko naman siyang tulungan. Talaga? Pero minsan nagigising ako na hindi ko alam kung anong araw na. O kung pinakain ko ba siya o lumingon siya kay Lily, humihingi ng tawad. O kung paano siya tulungan sa paglilinis. Ano pong nililinis niya? Maingat na tanong ni Mrs. Coggins. Grandma gets confused. Sagot ni Lily, parang siya pa ang nagpoprotekta. Hindi niya kasalanan. Dati tinutulungan niya ako pag may accidents ako. Pero ngayon, pagod na brain niya. Kaya natuto akong mag-isa. Malungkot na tumango si Martha. She's such a good girl. Hindi siya nagrereklamo kahit nakakalimutan kong bumili ng special supplies. O kapag nakakalimutan kong tulungan siyang palitan yung protective things niya. Minsan nahuhuli ko siyang sinusubukan labhan ang mga iyon sa lababo. Nanikip ang lalamunan ni Mrs. Coggins. Mrs. Rosewood, gaano nakatagal itong nangyayari? Oh, they're not accidents, sagot ni Martha, parang ordinaryo lang. Sabi ng doktor, kailan ba yon? Last year? 2 years ago? Sabi niya may mali raw sa insides niya. Napakunot siya. Pero umalis si Jackson at nawala si Sarah at hindi ko na maalala yung mga medical words. Grandma forgets a lot now, dagdag ni Lily. Parang nagre-report. Pero ako, naaalala ko. Naalala ko gawing malinis, itago yung smell at huwag magsabi kahit kanino kasi baka hindi nila maintindihan na hindi ko to kasalanan. Hindi na kailangan ng imahinasyon ni Mrs. Coggins. Malinaw ang larawan. May medikal na kondisyon si Lily. Mahirap. Nakakapagdulot ng incontinence at lumalala ang memorya ng lola niya. At ang batang 5 taong gulang na ito ay siya mismo ang humahawak ng lahat na parang hindi siya bata. Mrs. Rosewood, dahan-dahang tanong ni Mrs. Coggins. Kailan po huling dinala si Lily sa doktor? Tumingin si Martha kay Lily, parang naghahanap ng sagot. Sweetheart, kailan ba tayo pumunta sa nice doctor man? I don't know, Grandma. Ikaw po usually ang nakakaalala. Pero kitang-kita, wala nang naaalala si Martha. At si Lily, tahimik na nangangailangan ng tulong, naniwala nang siya lang dapat ang mag-isa sa problemang ito. Anong kondisyon kaya ang may sanhi ng ganitong hirap sa bata? At gaano pa katagal? Kaya kakayanin ni Lily ang sikreto niyang nagpapabigat sa araw-araw. Kinagabihan, hindi makatulog si Mrs. Coggins sa kakaisip kina Lily at Martha. Hindi mawala sa isip niya ang imahe ng isang batang 5 taon na siya mismo ang umaalalay sa isang komplikadong kondisyon, mag-isa. Kaya nagdesisyon siya. Tutulong siya, kahit hindi opisyal na tungkulin niya. Kinabukasan, dumaan muna siya sa grocery bago pumasok. Pinuno niya ang cart ng mga bagay na makatutulong. Children's vitamins, masustansyang snacks, cleaning supplies, at mga basic hygiene products. Pagkatapos ay nagtungo siya sa bahay ng mga Rosewood. Binuksan ni Martha ang pinto. Suot pa rin ang parehong damit mula kahapon at nagulat sa bisita. Oh, you're the halata ang hirap niyang maalala. I'm Mrs. Coggins, Lily's teacher. May mga dinala po akong makakatulong. Pagpasok nila sa bahay, narinig agad ni Mrs. Coggins ang boses ni Lily mula sa banyo. Just a minute, Grandma. I'm almost done cleaning up. Nang lumabas si Lily, tumingala ito at nginitian siya. Ang unang totoong ngiti na nakita ni Mrs. Coggins mula sa bata sa loob ng maraming linggo. Mrs. Coggins, pumunta ka sa bahay namin. May mga dala akong ilang bagay na tingin ko ay kakailanganin ninyo ni Grandma, sabi ni Mrs. Coggins habang isa-isang inilalabas ang mga groceries.
Napatitig si Lily. Halos hindi makapaniwala. Habang pinupuno ni Mrs. Coggins ang halos walang laman nilang refrigerator at nilalagyan ng pagkain ang mga hubad na kabinet. Para sa amin talaga to? Siyempre naman, sweetheart. Sa unang pagkakataon, tila naging malinaw ang isip ni Martha. Napakabait mo pero wala kaming pera para makabawi sa'yo ngayon. Lagi kong nakakalimutang saan ko na ilalagay ang pitaka ko at magulo ang mga bayarin. Regalo ito, sagot ni Mrs. Coggins ng may pag-aalaga. Mahalaga sa akin si Lily. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng ritual si Mrs. Coggins. Bago pumasok sa paaralan, dadaan muna siya sa bahay ni na Lily. Minsan may dalang almusal, minsan naman sisiguraduhing may malinis na damit ang bata. Mabilis niyang napansin ang pagbabago kay Lily. Parang gumaan ang daladala ng bata at mas naging masigla. Sa paaralan, nagsimula nang sumali si Lily sa mga talakayan sa klase. Unang beses mula nang makilala siya ni Mrs. Coggins. Nagkaroon pa siya ng bagong kaibigan, si Emma Chen, isang mabait na batang hindi alintana kapag biglang umaalis si Lily para ayusin ang isang bagay. Mrs. Coggins, tawag ni Lily isang hapon. Inimbitahan ako ni Emma sa bahay nila para mag-playdate. Pero sabi ko hindi ako pwede kasi. Bumulong siya. Dahil sa special problem ko. Paano kung mangyari habang nandoon ako? Ano kaya kung kausapin natin ang nanay ni Emma tungkol doon? Minsan, mas maunawain ang mga tao kaysa sa inaakala natin. Nanlaki ang mata ni Lily. Ibig sabihin, sasabihin ko? Pero sabi ni Grandma, secret iyon. Umupo si Mrs. Coggins sa tabi niya. Lily, may mga sikreto na ginagawa tayong ligtas. Pero may mga sikreto ring nagpaparamdam na mag-isa at takot tayo. Paano kung may mga taong makakatulong para mas maging madali ang special problem mo? Totoo kaya yon? Tanong ni Lily. May halong pag-asa at kaba. Kinagabihan, nakipag-usap si Mrs. Coggins kay Dr. Lisa Chen, ang nanay ni Emma, na isa palang pediatrician. Habang maingat niyang ikinukuwento ang sitwasyon ni Lily, agad na nag-alala si Dr. Chen. Mrs. Coggins, mukhang seryoso ang kondisyon niya. Matagal na bang hindi siya nadadala sa doktor? Baka naman may lunas ito. Payag ba silang ipasuri ko siya? Libre na, syempre. Kinabukasan, dahan-dahang ipinaliwanag ni Mrs. Coggins kay Martha at Lily ang tungkol sa pagsusuri. Gusto niya akong tingnan? Kinakabahang tanong ni Lily. Paano kung malaman niyang sira ako at hindi na maaayos? Sweetheart, sagot ni Mrs. Coggins. Malambot ang tinig. Paano kung malaman niya na may paraan para maging mas maginhawa ang pakiramdam mo? Sa isang bihirang sandali ng kalinawan, hinawakan ni Martha ang kamay ng apo niya. Siguro, dapat nating subukan. Dati alam ko kung paano kaalagaan, pero ngayon, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ngayon, hindi ko na maalala kung paano tulungan ang sariling apo ko. It's okay, Grandma, sagot ni Lily habang hinihimas ang kamay nito. Kung sabi ni Mrs. Coggins ligtas, baka pwede nating pagkatiwalaan si Dr. Lady. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, may kumislap na pag-asa sa mata ni Lily. Pero ano nga ba ang matutuklasan ni Dr. Chen? At kaya bang ayusin ng modernong medisina ang misteryosong kondisyon ni Lily? Parehong nakakakaba at nakakaengganyo ang mga kasagutan. Sa klinik ni Dr. Lisa Chen, puno ng makukulay na murals ang mga pader at kalat-kalat ang mga laruan sa waiting room. Pero nakaupo si Lily ng sobrang tuwid, parang naninigas sa takot, habang mahigpit na hawak ang kamay ni Mrs. Coggins. Ayoko na! Bulong niya. Paano kung sabihin niyang hindi na ako maiaayos? Paano kung sabihin niyang matutulungan ka niya? Malumanay na sagot ni Mrs. Coggins. Naupo si Martha malapit, litong-lito kung bakit sila nandoon. Paminsan-minsan, inuulit niya ang mga tanong na tinanong na niya 10 minuto pa lang ang nakalilipas. Paglabas ni Dr. Chen, lumuhod ito sa harap ni Lily at ngumiti ng mainit.
Hi Lily! Ako si Mommy ni Emma. Naalala mo? Lagi kanyang kinukuwento. Talaga? Nanlaki ang mata ng bata. Sabi niya, ang bait-bait mo at tumutulong ka sa ibang bata kapag nalulungkot sila. Halos isang oras na nagkwentuhan sina Dr. Chen at Lily. Hindi tungkol sa sakit, kundi tungkol sa eskwela, kay Emma, at sa mga paborito niyang kulay. Unti-unting nabawasan ang kaba ni Lily. Lily, sabi ni Dr. Chen kalaunan, ikinuwento sa akin ni Mrs. Coggins na minsan sumasakit ang tummy mo. Pwede mo bang ikwento sa akin niyon? Tumingin si Lily sa dalawa, kay Mrs. Coggins at kay Martha, na nakatitig sa bintana na parang wala sa sarili. May special problem ako, pero bawal daw ikwento. Paano kung sabihin ko sa'yo na tumutulong ako sa maraming batang may special problems? At kahit ano pang sabihin mo, hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. Isa kang napakabuting bata. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagsimulang bumukas ang puso ni Lily. Ikinuwento niya ang palaging pananakit ng tiyan. Ang hindi niya pagkontrol kapag kailangan niyang magbanyo. Ang mga rashes at hapdi dahil siya mismo ang sumusubok maglinis. Maingat na nakinig si Dr. Chen, nagtatanong ng banayad. Gaano na katagal nangyayari to, sweetie? Forever, sagot ni Lily. Simple at diretso. Simula bata ako. Pero bata ka pa rin, sagot ni Dr. Chen ng malambot at halos mapaiyak si Mrs. Coggins. Biglang nag-focus si Martha sa usapan. Oo, matagal na yan. Sinabi ng doktor, kailan nga ba yon na may kakaiba raw sa loob niya. Pero pagkatapos noon, ang dami nang nangyari at hindi ko na matandaan. Naalala niyo ba kung sinong doktor o anong ospital? Tanong ni Dr. Chen. Nagpanik si Martha. Dati sinusulat ko lahat, pero hindi ko na makita yung notebook ko. Lily, nasaan ko ba nilalagay yung important notebook ko? Hindi ko po alam, Grandma. Tinatanong mo yan araw-araw, pero hindi ko rin po maalala. Nagkatinginan si Dr. Chen at Mrs. Coggins. Lalong lumilinaw na mas malala ang memory problems ni Martha kaysa sa iniisip nila. Lily, wika ni Dr. Chen, pwede ba kitang suriin? Promise, sobrang gentle para malaman natin kung paano mapapagaan ang tummy mo. Masakit po ba? Hinding-hindi, sweetheart. Maikli pero maingat ang pagsusuri. Habang ginagawa ito, nanatiling kalmado ang boses ni Dr. Chen kahit halatang nag-aalala siya sa nakikita. Pagkatapos, habang naglalaro si Lily sa isang sulok, tinawag niya sina Mrs. Coggins at Martha para mag-usap ng pabulong. Naniniwala ako na si Lily ay may kondisyon na nakakaapekto sa kanyang digestive system at bladder control. Paliwanag ni Dr. Chen. Malamang ipinanganak na siyang ganito, pero siguradong magagamot. Ang problema, mukhang hindi ito naasikaso ng maraming taon, kaya nagkaroon ng komplikasyon. Anong klaseng komplikasyon? Tanong ni Mrs. Coggins. Mga impeksyon, iritasyon sa balat, at napakaraming sakit na hindi dapat niya tinitiis. Kawawa ang batang ito. Matagal na siyang naghihirap ng hindi naman kailangan. Nagsimulang umiyak si Martha. Sinubukan ko siyang alagaan. Talagang sinubukan ko. Pero lagi akong nakakalimot at hindi ko na maalala ang sinabi ng ibang doktor. Hindi mo kasalanan, sabi ni Dr. Chen nang may kabaitan. Pero kailangan masimulan na agad ang treatment ni Lily. Treatment? Bulalas ni Lily mula sa mga laruan. Halatang magkahalo ang pag-asa at takot sa kanyang mukha. Oo, sweetheart. Treatment na pwedeng magpagaan ng pakiramdam ng tummy mo. Pero kahit nakakaasa ang naririnig, hindi maiwasan ni Mrs. Coggins magtanong sa sarili. Gaano kalala na kaya ang pinsala? At dahil lumalala rin ang kondisyon ni Martha, sino ang makasisiguro na makukuha ni Lily ang tuloy-tuloy na pangangalaga? Papalinaw na ang direksyon ng dapat gawin. Pero malayo pa sa tapos ang mga pagsubok. Nag-schedule si Dr. Chen ng mga urgent tests para kay Lily sa Children's Hospital. 3 araw matapos nito, habang nasa waiting room sila,
Mahigpit na hawak ni Lily ang kanyang luma at kupas na stuffed rabbit. Ika-10 ulit na niyang tanong. Paano kung lumabas sa tests na masyado na akong sira para maayos? Hinawakan ni Mrs. Coggins ang kamay niya. Paano kung lumabas doon kung paano ka matutulungan na gumaan ang pakiramdam mo? Si Martha naman ay nasa tabi. Mas litong-lito kaysa dati. Paulit-ulit na nagtatanong kung nasaan sila at bakit kailangan ni Lily magpa-tests. At nakakalimutan ang sagot ilang segundo pa lang ang lumilipas. Lumabas si Dr. Rodriguez, ang specialist na nirekomenda ni Dr. Chen, may hawak na folder ng mga resulta ng tests. Mabait ang kanyang ekspresyon pero seryoso. May good news ako at may challenging news, sabi niya pagpasok nila sa opisina. Ang good news, si Lily ay may kondisyon na tinatawag na neurogenic bladder with bowel dysfunction. Ipinanganak siyang may ganon. Nakakaapekto ito sa paraan ng pagproseso ng waste ng katawan. Yun ba ang dahilan kung bakit ang sakit-sakit? Mahinang tanong ni Lily. Oo, sweetheart. Mas doble ang effort ng katawan mo para gawin ang bagay na mahirap para dito. Pero heto ang totoong magandang balita. Matutulungan ka namin para maging mas madali yan. May kumislot na pag-asa sa dibdib ni Mrs. Coggins. Paano? Sa tamang gamot, tamang pagkain at isang simpleng medical routine, pwedeng maging normal ang buhay ni Lily. Wala nang palagi ang sakit. Wala nang mga aksidenteng hindi niya makontrol. Nanlaki ang mata ni Lily. Talaga? Para na akong ibang bata? Katulad ka ng ibang bata. Sagot ni Dr. Rodriguez ng may diin. Kailangan mo lang ng konting tulong sa isang bagay. Parang ibang bata na kailangan ng salamin para makakita ng malinaw. Pero dumating ang challenging news. Ang ikinababahala namin, matagal na itong hindi naaasikaso. Nagkaroon na si Lily ng secondary infections at komplikasyon na kailangan ng immediate attention. Anong ibig sabihin nun? Tanong ni Mrs. Coggins. Ibig sabihin, mas malala ang sakit na tiniis niya kaysa sa dapat at nagkaroon siya ng ilang problema dahil sinusubukan niyang asikasuhin ang kondisyon na ito nang walang tamang medical care. Biglang nagising si Martha mula sa ulap ng kalituhan. Sinubukan ko siyang tulungan. Dinala ko siya sa doktor noong maliit pa siya. Binigyan niya kami ng mga papel at instructions, pero unti-unting nawala ang linaw sa kanyang boses habang bumabalik ang kalituhan. Grandma, tinulungan mo ako, sabi ni Lily ng tapat. Tinuruan mo akong maglinis at maging matapang. Sinuri ni Dr. Rodriguez ang medical history na pinagsama-sama niya. Mukhang na-diagnose si Lily noong toddler pa siya, pero nawala ng connection sa medical care ang pamilya. Madalas itong mangyari sa mga lugar na kulang ang resources. Ibig sabihin, sabi ni Mrs. Coggins, mabigat ang bawat salita. Simula noon, nagdurusa si Lily dahil sa mga kondisyong pwedeng malunasan. Ang incontinence, ang sakit, maging ang mga impeksyon. Lahat ng iyon ay pwedeng maiwasan kung naalagaan ng tama. Akala ko iba lang ako, mahinang sabi ni Lily. Akala ko may mga batang ginawang mali. Oh, sweetheart, pabulong na sagot ni Dr. Rodriguez, puno ng lambing. Hindi ka ginawang mali, iba lang ang paraan ng pagtatrabaho ng katawan mo. At ngayon alam na namin kung paano tutulungang gumana ito ng mas maayos. Ipinaliwanag niya ang treatment plan. Mga gamot para gumana ng tama ang sistema ni Lily, espesyal na diet, at isang simple at araw-araw na routine para maiwasan ang komplikasyon. Gaano katagal bago gumaling? Tanong ni Mrs. Coggins. Makikita natin ang improvement sa loob ng ilang linggo. At sa tuloy-tuloy na pangangalaga, pwedeng maging normal ang buhay ni Lily. Paglabas nila sa ospital, tahimik si Lily. Ilang minuto bago siya tumingala kay Mrs. Coggins. May luha sa mata. Ibig bang sabihin, lahat ng panahong iyon, tinatago ko ang isang secret na hindi ko naman pala kasalanan? Parang sabay na nabasag at nabuo ang puso ni Mrs. Coggins.
Oh, sweetheart, hindi mo kasalanan. Kahit kailan. Pero habang tumutubo ang pag-asa, May bagong pangamba. Lalong lumalala ang kalituhan ni Martha. Kahit mag-solve na ang medical mystery ni Lily, sino ang magtitiyak na maiinom niya ang gamot at masusunod ang treatment bilang isang 5 taong gulang? Nalutas ang medikal na misteryo, pero ang krisis sa pamilya ay nagsisimula pa lamang. 2 linggo matapos simulan ang treatment ni Lily, napansin ni Mrs. Coggins ang mga kamanghamanghang pagbabago. Mas alerto si Lily sa klase, mas sumasali sa activities, at ang pinakamahalaga, mas bihira ang sakit na nararamdaman niya. Pero may isang problema pa rin. Siguraduhing naiinom niya ang gamot at sinusunod ang treatment plan sa bahay. Habang lunch break, lumapit si Emma Chen kay Mrs. Coggins, halatang nag-aalala. "Mrs. Coggins, natatakot ako para kay Lily," mahina niyang sabi. "Ano ibig mong sabihin, sweetheart?" Kahapon sa recess, sabi niya hindi raw naibigay ng grandma niya yung special medicine uli. At ayaw daw niyang istorbohin si grandma kasi daw may foggy brain day si grandma. Normal po ba yun? Biglang bumigat ang dibdib ni Mrs. Coggins. This was exactly what she'd been afraid of. That afternoon, she called Dr. Lisa Chen, Emma's mother, who had been following Lily's case with growing concern. "I was hoping you'd call," sabi agad ni Dr. Chen. Si Emma, lagi niyang kinukwento si Lily. Nag-aalala siya kasi minsan daw walang pagkain sa bahay nila at minsan naliligaw sila ng lola niya papunta sa tindahan dahil nakakalimot ito. "It's worse than I thought," amin ni Mrs. Coggins. "Mrs. Coggins," sabi ni Dr. Chen, "naisip ko lang, paano kung ako na ang tumulong mag-monitor sa medical care ni Lily? Pediatrician ako at mahal na mahal siya ni Emma." "That would be wonderful. Pero ang totoong problema ay ang araw-araw na pag-aalaga. Bumibilis ang paglala ng kondisyon ni Martha." Tahimik sandali si Dr. Chen. "What if iba ang approach natin? Paano kung bago pa magkaroon ng crisis, gumawa na tayo ng support system para sa maglola?" Kinagabihan, bumisita si Dr. Chen sa bahay ni na Rosewood, kasama sina Emma at Mrs. Coggins. Si Martha ang nagbukas ng pinto, suot ang magkaibang damit at halatang nagulat na may bisita. "Oh, hello! Do I know you?" tanong ni Martha. "Grandma, si Emma's mama po ito," paliwanag ni Lily, mahinahon. "Siya po yung doktor na tumutulong para gumaling ako." Habang nakaupo sila sa sala, maingat na tinatantiyan ni Dr. Chen ang sitwasyon. Hirap si Martha maalala ang simpleng impormasyon. Kung anong araw na, kung kumain na ba si Lily o saan niya nailagay ang gamot. "Mrs. Rosewood," malumanay na sabi ni Dr. Chen, "kitang-kita kong mahal na mahal ninyo si Lily. Siguro nakakapagod at nakaka-frustrate kapag humahad lang ang memorya sa gusto ninyong gawin para sa kanya." Napuno ng luha ang mga mata ni Martha. "Sinusubukan ko talaga. Pero nalilito lahat sa utak ko. Minsan nagigising ako at di ko alam kung napakain ko siya ng almusal. Kahapon di ko maalala paano paandarin ang stove." Samantala, tahimik na naglalaro sina Lily at Emma sa isang sulok. Napansin ni Mrs. Coggins kung gaano ka-natural si Emma sa pagtulong kay Lily. Inaayos niya ang mga gamot ni Lily gamit ang pagpapantay sa kulay ng pills. At hindi nagtatanong kapag kailangan ni Lily sandaling lumayo. "Lily," malumanay na sabi ni Dr. Chen, "anong mararamdaman mo kung tutulungan ka ng pamilya ni na Emma? Halimbawa, para masigurong araw-araw kang nakakainom ng gamot?" Napatingin si Lily. Hopeful, pero may halong kaba. "Ibig sabihin po ba, aalis ako kay grandma?" "Hindi, sweetheart. Magkakaroon ka lang ng mas maraming taong nag-aalaga sa'yo. Pero dito ka pa rin titira kay grandma." Biglang nagsalita si Emma. "Mami, pwede bang pumunta si Lily sa bahay namin after school? Gagawa kami ng homework, tapos iinom siya ng medicine niya, tapos si Mrs. Coggins maghahatid sa kanya pauwi." Nagkatinginan sina Dr. Chen at Mrs. Coggins.
Hindi man ito permanenteng solusyon, pero malaking tulong para magkaroon si Lily ng pang-araw-araw na struktura. Gusto mo ba yon, Lily? Tanong ni Mrs. Coggins. Ngumiti si Lily ng totoong-totoo, unang beses sa matagal na panahon. Talaga? Magkakaroon ako ng kaibigang tutulong sa akin? Halatang gumaan ang loob ni Martha. Ang ganda naman nun. Nag-aalala talaga ako kapag nakakalimutan ko ang mga importanteng bagay para sa kanya. Habang inaayos nila ang bagong routine, nakaramdam si Mrs. Coggins ng kaunting pag-asa. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi nila ito kayang panatilihin ng matagal. At kapag tuluyan ng lumala ang kondisyon ni Martha, ano nang mangyayari kay Lily? Ngunit ngayong gabi, habang pinapanood niyang nagtatawanan sina Lily at Emma, at payapang nakangiti si Martha, parang may konting pag-asa ulit. 3 linggo nang maayos ang routine kasama ang pamilya Chen. Ngayon, masigla si Lily. Naiinuman niya ng tama ang gamot niya. Kumakain siya ng regular. At sa unang pagkakataon, umaasta siyang parang normal na 5 taong gulang. Pero alam ni Mrs. Coggins na parang nakasandal sila sa oras na hinihiram lang. Isang Huwebes ng gabi, habang ihinahatid niya si Lily mula sa bahay ng mga Chen, napakatahimik ng bata. Anong iniisip mo, sweetheart? Tanong niya. Mrs. Coggins, bakit po si Mama hindi ako inalagaan gaya ng pag-aalaga ni Emma's mama kay Emma? Parang may sumuntok sa dibdib ni Mrs. Coggins. Huminto siya sa isang tahimik na kalsada at hinarap si Lily. Bakit mo natanong yan, honey? Pag foggy days po si Grandma, minsan po napag-uusapan niya si Mama. Sabi niya, umalis daw si Mama kasi hindi niya kayang alagaan ang batang may special needs. Ibig sabihin po ba nun? Kasalanan ko kaya siya umalis. Ramdam ni Mrs. Coggins ang hapdi sa puso. Napakabata para magdala ng ganyang bigat. Lily, makinig ka ha. Hindi ka kailanman naging dahilan ng pag-alis ng mama mo. Minsan may ginagawa ang matatanda na desisyon na hindi dahil sa anak nila. But what if too much trouble po ako? What if kaya umalis si Daddy? Kinagabihan, ginawa ni Mrs. Coggins ang desisyong matagal nang nakabigkis sa dibdib niya. Umupo siya sa mesa at sumulat ng liham na hindi niya inakalang susulatin niya para sa State Social Services. Pero hindi ito liham para alisin si Lily sa tahanan nila. Ito ay isang liham na humihiling ng mga support services para kay Martha, para kaya pa nitong maalagaan ang apo niya ng may tamang tulong. Kinabukasan, ibinahagi niya kay Lily ang isang bagay na hindi niya pa nasasabi kahit kanino. Lily, gusto kong ikwento sa'yo ang tungkol sa isang batang babae, sabi ni Mrs. Coggins habang magkasama silang nakaupo sa classroom pagkatapos ng klase. Anong klaseng story po? Kwento ng isang batang ang mga magulang ay masyadong abala sa sarili nilang problema. Kaya wala silang oras alagaan siya. Minsan pumapasok siyang gutom, madungis ang damit, at feeling niya wala sa mundong nakakapansin sa kanya. Tahimik na nakikinig si Lily. Ano pong nangyari sa bata? May isang guro na nakapansin sa kanya. Lagi siyang may extra snacks. Tinulungan siyang mag-aral. At ang pinaka-importante, tinulungan siyang maramdaman na mahalaga siya at worth alagaan. Naayos po ba ang buhay ng bata? Ngumiti si Mrs. Coggins. Yung batang iyon, lumaki at naging teacher din. Kasi naalala niya kung gaano kahalaga na may isang adult na tunay na nagmamalasakit. Lumaki ang mata ni Lily. Kayo po yung little girl, di ba? Oo, sweetheart, ako yon. Yun po ba dahilan bakit niyo ako inaalagaan? Bahagi nun oo, pero higit sa lahat, inaalagaan kita dahil isa kang napakabuting bata na deserve mahalin at protektahan. Tahimik si Lily ng matagal. Mrs. Coggins, ano po mangyayari sa akin at kay Grandma? Alam ko pong lumalala ang utak niya. Minsan, hindi niya na matandaan ang pangalan ko. Ito ang tanong na kinatatakutan ni Mrs. Coggins. Pero panahon na para sagutin. Hindi ko pa alam ng eksakto, Lily. Pero ang alam ko,
Gagawa tayo ng paraan para maging ligtas at mahal ka, kahit ano pa ang mangyari. Even if Grandma can't take care of me anymore. Even then. And you won't let them send me away to people who don't understand about my special medicine and my condition? Mrs. Coggins hinawakan ang maliliit na kamay ni Lily. Lily, ipinapangako ko sa iyo ito. Hindi na kita hahayaang harapin ang kahit ano nang mag-isa. Ano man ang mangyari, palagi kang magkakaroon ng mga taong nagmamahal sa iyo at tunay na nakakaintindi sa kailangan mo. Habang magkatabi silang nakaupo sa tahimik na silid-aralan, napagtanto ni Mrs. Coggins na sa kung anong paraan, hindi na ito tungkol lang sa pagtulong sa isang estudyante. Ito'y naging tungkol sa pagliligtas sa isang batang lubos ng nakaantig sa puso niya. Pero habang lumalala ang kondisyon ni Martha araw-araw, gaano pa ba kahaba ang oras nila para makahanap ng pangmatagalang solusyon? Nangyari ito sa isang malamig na Lunes ng umaga sa Nobyembre. Abala si Mrs. Coggins sa paghahanda ng silid-aralan nang biglang tumunog ang telepono. Si Dr. Chen iyon at ramdam niya ang tensyon sa boses nito. Mrs. Coggins, may problema tayo? Hindi nakarating si Lily sa bahay namin kagabi matapos mo siyang ihatid. Nang tumawag ako para kumustahin, walang sumagot. Parang nanlamig ang dugo ni Mrs. Coggins. Ihinatid ko siya ng 6:00, gaya ng dati. Si Martha ang nagbukas ng pinto. Dumaan din ako kaninang umaga. Bukas ang mga ilaw, pero walang sumasagot. At nakita ko ang backpack ni Lily sa may porch. Ilang minuto lang ang lumipas at mabilis nang tinatahak ni Mrs. Coggins ang daan papunta sa bahay ng mga Rosewood, ang puso niya kumakabog sa kaba. Naroon na sina Dr. Chen at Emma, kapwa halata ang pag-aalala. Paulit-ulit silang kumatok hanggang may marinig silang mahinang boses mula sa loob. Umalis kayo! Sabi ni Grandma bawal buksan ang pinto sa mga hindi kilala. Lily, ako ito. Si Mrs. Coggins. Buksan mo ang pinto, sweetheart. Pagdilat ng pinto, halos mabasag ang puso nila sa nakita.